Hello everyone, welcome to The Peak Pod, and this is our first or pilot episode. And Niel, sino yung dapat natin i-welcome today? So, welcome natin ngayon si Pat, Sugi. Hello. And si Coach Gab Rosario. Ayun. Pag-uusapan natin today is about high rocks. Di ba? May kibalita kami sa experience mo sa Hong Kong. And Okay. tatanungin natin si Coach Gab ng mga tips para sa magsisimulang kagaya ko. Bago natin simulan, ano ba meaning ng high rocks, Coach? Yun, hybrid rockstar actually. Recently ko lang din nalaman eh. Ah, talaga? Na yung pala yung meaning ng high rocks na yun. Hybrid Ako din, rockstar. lately lang, parang nag-start sila Miggy at si Luigi. Oo. Si Miggy may alam ng hybrid rockstar. Sabi ko, parang di naman. Kasi nung narinig ko rin kasi yun, di pa ako naniniwala. Yun ba talaga yung meaning nun? Hybrid Hindi, rockstar. actually, kaya sasali. Ha? Gusto ko rin maging hybrid. Hybrid Yeah. Ako kasi isa na lang bro. Kapag Ironman ka na, high rocks naman. Hindi, ako, nag-start ako ng High Rocks nung January. And then, si Niel, ikaw yung nag-push sa akin to do it. And then, dahil kakilala mo si Coach Gab. And then, pinag-meet mo kami sa Instagram. Gumawa ka ng group and then, doon na ako na-push. Para lang may background si Coach Gab, tinatanong kasi ni Dom paano niya mas structured yung training. Sabi ko, ang hirap pagka hindi siya naging part ng everyday activity. Parang magkaroon ng sequence talaga na ito yung ginagawa mo every morning, magkaroon ng structure. Doon mo lang maging consistent. Actually, yun yung pinakakailangan ko. Na dati kasi pag nag-workout ako, may schedule ka ng sinusunod. So, mas kampante ako or mas ano ako doon na meron akong schedule kasi ginusto kong mag-tennis dati. I mean, last year, sunod-sunod. Kaso ang problema, yung pagkuha ng court. So, ang hirap niya kumuha ng court, di nagtutuloy-tuloy yung progress ko sa tennis. So, kumbaga kung ano-anong workout yung ginagawa mo Oo, na lang. parang putol-putol. Oo. Minsan tumatakbo ko. O Minsan tennis, minsan buhat. Oo, buhat. Minsan badminton. Oo, yun, badminton. So, nung na-introduce sa akin yung High Rocks, nagkaroon na ulit ng schedule, mas gusto ko yun yung ginagawa ko. Para at least, di ba, para yung progress mo, Consistent din eh. consistent yung ginagawa mo. So, nung nag-start ako nung January, nagtuloy-tuloy na. Coach Gab, paano ba natin i-differentiate to sa CrossFit? Kasi matinding background mo din before yung CrossFit and then Doon ka ba nag-start, nag-run ka Coach? din, Actually, nag-Ironman never ako ka din. nag-cross. Na-try ko lang siya dati pa. Spartan. Spartan. Oh. So, sa Spartan race kasi, mostly done yun outdoor tsaka trail. At saka sa Spartan race, maraming mga obstacle na medyo technical, like yung mga monkey bar, maraming mga nakasabit. Some people, hindi talaga kayang gawin yun or kailangan mo talagang pag-practice. Oo. Ito naman high rocks kasi. Any fitness level can do it. Kasi everything is functional. Like, simpleng may tutulak ka lang, may hataking ka, magsa-squat, magla-lunge. Lahat kaya mong matutunan. Dami ko nakikita nag-high rocks, mga senior, 70 and above. Meron din ako nakita recently. Nandun pa nga sa isang hybrid games na ginawa ko, yung bench. Ano siya, may buntis. Oh, yun, nakita ko yun, yung buntis, no? Oh, si Lina actually. Oo nga, nakita ko nga rin yung Meron din Galing. bro, isa lang paa. Oo, nakita ko. Oo, din. diba? rin yun. Kung kaya nila, kaya nyo rin. no? So basically, mas doable ang high Oo, rocks mas kumpara sa doable. mga Spartan. Paghahandaan mo lang. Meron handicap na nag-high Oo, rocks. meron. Marami. Meron kasing division sa high rocks pagka magsa-sign up ka sa race. Adaptive. Adaptive. Oo, Yun pala yun ibig sabihin yun. ng May adaptive. bulag, meron mga kung ano man may kapangsanan or may disability. Doon sila sa ano na yun. Galing. Lakas nila kung ganun, no? Oo. Kasi nakita ko isa lang yung leg niya eh. Oo. Parang yung napansin ko nga, parang accessible siyang sport, pero magdidepende na lang kung anong gusto mong oras. Oo, ganun. It can be hard, it can be easy. Oo, depende sa target time mo talaga. Kasi pwede mo lakarin yung buong 1K, pwede ka magpahinga in between stations. May limit ba? May time limit? Wala naman. Oh, so open lang. Ako nga nung nag-start din nung training, kasi parang nung journey ko nung nag-start, parang January 6 ata, ang weight ko noon 191 pounds. So, tas parang... Lumaki kayo, no? Lumaki ako, tas parang wala, hindi healthy, kain, inom. Gets. So, nung nag-start na ako, grabe rin yung kailangan mong bigay na time, di ba? I'm sure, oh. Pero nung nakikita ko na yung mga resulta, tsaka nakikita ko rin na kailangan ko pang mas lumakas, siyempre mas ni-strict mo yung sarili mo sa lahat ng mga bagay na, kunwari sa pagtulog, Oo. sa pagkain, and then yung training, Nagiging kailangan lifestyle consistent ka. talaga. Yung lifestyle, kailangan mo talagang baguhin kung ano yung mga na ginagawa mo dati. Ang ganda rin kasi yung friend group natin, halos lahat into fitness na Yes, ngayon, oo, di ba? And dati pa nga kasi ako dati din, lagi rin ako nag-workout.
Pero yun nga, naputol-putol. Pero itong may structure na ulit, mas nagiging, naging consistent. Ang namimiss daw ni Pat yung dart sa Tipsy Pig. Yun naman kasi, medyo masyado na ako malakas dun. Yung eye darts. Yung eye darts. Hindi, sa tingin ko, tanongin natin si Coach Gab. Kasi, actually, naku-curious ako dun sa Bangkok kung ano yung mga station tinitignan ko, ano yung realistic na oras, and then may 8-kilometer run, di ba? Oh. So ano siya Hyrox kasi, ang mangyayari, every station will start with a run. With a 1-kilometer run. So for example, you do first kilometer, you run, and then you do the skier. That's the first station. So normally sa skier, dadaanan mo lang yan. For me, it's like a warm-up. Kasi sa first station, dapat di ka sasabog dun. Sabi ni Dom, dun daw niya binalisan ng todo. Ang nangyayari yan, kay Marco tsaka kay Sam. So ngayon, sinagad ni Marco dun sa skier kasi doubles naman. So, sled pala nag-cramps na. Oo, bilis ng cramps na kaagad. Hindi ako yung nangyari kasi nung nag-training na and all. Bago mag-Hyrox Hong Kong, nung ginagawa natin yung training, di ba nga after nung 100% sim? Oo. Hindi, actually, during nung 40, 50, 60, 70 na sim, hirap na hirap ako na iniisip ko sa utak ko parang after nung 70, nagtatanong ko sa utak ko na, kaya ko pa ba to? Magagawa ko ba to? And then, lagi mo lang pinapush, kaya mo yan, magagawa natin yan, ganyan talaga. And then, yung mga nakakasabay natin sa gym, katulad ni Ordo. Si Ordo yung nagsasabi sa akin na, ganyan din yung feeling ko nung nagsisimula ako. So, yung okay, sige, tama pala itong ginagawa ko and all. But right after nung 100% sim, 2 weeks before the Hyrox Hong Kong, doon, sumabog ako, parang kalagitnaan. After burpees, parang ayoko na. Yung kasama nga namin si Tristan, sinasabi sa kanya, Tris, di ko na kaya. Hindi, tuloy natin. Tapos si Niel, nagpo-push sa akin, hindi, sasabayan kita, gagawin natin to. Tapusin natin, huminga ka lang. Parang dahan-dahanin mo lang. Ito, si ano yun, kaya mo yan, kaya mo yan. Parang parang gusto kong ipa-experience na alamin mo na yung todo nung 100% sim. Kasi di ba parang yun yung... Para push your limits So, na yun. si Kung Niel ano yung bang nag-push oras. sa akin para tapusin yun. Pero nung nakita ko yung time na 1:58, kasi tinitignan ko, na-feel na nang hinaan ako, 1:58, grabe. And then nag-usap tayo, sabi, Coach, kaya ko ba to? 1:58, sabi ka, hindi, kaya mo yan, bababa pa yung oras mo dyan pagdating doon. So right after nung 100% sim, sabi ko kay Coach, gagawin ko na lang lahat ng sasabihin mo, pero hindi na ako mag-expect ng anything. Basta tatapusin ko na lang din yung Hyrox Hong Kong and all. First mo naman yun di ba? First. So, ayun, di ginawa na lahat. Nagpunta pa nga tayo ng China. Ginout pa ako sa, hindi ako nakatakbo. Tatakbo kami sa Hindi kasi ang tawag dito, pagka ganyan. So, kaya mahirap yung sim na yun. Nilagay ko kayo sa pinaka-worst conditions na pwede natin ma-experience. Mainit, sa labas yung takbo, Oo. maraming ibang tao. Ganun. Pero sinabi ko, I assure you, lahat ng pinag-sim ko doon, lahat nag-PR. Walang mas humaba yung oras. Kasi prepared ka for the worst. Yeah. Pagdating mo kasi sa Hyrox, kunyari dyan sa Hong Kong, ang lamig, Mas maganda yung komportable ka na. energy. Oo. At saka isa pa, kaya ganun yung oras nyo doon. Yun yung third week ng heaviest loading natin, second week. So, ibig sabihin, hindi ko pa natanggal lahat nung kailangan alisin na fatigue sa katawan. Oo. Ngayon, after 2 weeks, tinanggal ko yung fatigue. Nag-peak ka ngayon. Oo, yun nga. So, yun na. Hindi Peak nag-peak, condition minus na. 20 minutes ka, di ba? Kahit ako yung nandun na habang ginagawa na. So actually kami ni Mab, nag-uusap kami about it na ano yung gagawin naming pace sa takbo. Tapos sabi niya, kung ano yung pre-practice natin, yun yung gawin natin. So yung pre-practice namin na 6:30 na umaabot ng 7. Minsan naglalakad pa ako. Sabi ko, baka 6:30 lang talaga kailangan kong gawin sa Hong Kong. Pero pagdating nga doon, parang titignan ko, pag 5:45, parang okay lang ako. First ikot, mabilis. And then, pangalawang run, ginawa ko pagtingin ko, kaya eh. Pinis ko ng pinis. Ilang beats per minute pinagkaiba sa aircon tsaka sa hindi? Ang malaki yun kasi nga, pag nasa mainit ka, yung heart mo mas mag-work siya, mas mahirapan yung puso mo eh. Kasi parang mag-work siya double time kasi kailangan niya pang mag-pump ng more blood. Hindi, mas better ba kasi si Pat, madalas nung tumakbo nakikita ko, mainit na eh. Oh, may heat training ako kahit wala naman akong pinagte-training. Well, mas magbe-benefit, pero yun nga lang, it's mentally more challenging. Gaya That's nung true, pag that's nagsisim kami sa Awaken na sobrang init, yun nga sabi ko, at least prepared ka sa worst. Oo. Totoo naman yun. Kasi kahit nga, nung nagulat ako doon, parang nung pinis ko na siya, kaya yung push. Pero pinapakaramdaman ko yung sarili ko na huwag akong sumabog hanggang umabot dun sa dulo. Pero yun nga, ngayon na after nung first Hyrox Hong Kong,
I mean, after nung Hyrox, ano ko na yung sarili ko, alam ko na kung hanggang saan ko pa pwedeng i-push pag nandun na. Saka ang sarap sa feeling nun, yung nakaka-PR ka, tapos tinapos Sarap, mo, oo. pinag-trainingan mo, tinapos mo Kasi na mabilis. unexpected dun na magiging 134 yung time ko from dun sa 158. Eh, yung 158 na sobrang Ang laking jump, dismayado. no? Tapos naging 134. Kaya pa pala to. So, ayun, very happy dun sa naging resulta nung Ayan, Hyrox syempre, song ang ko. goal natin sa Bangkok, 130, sub 130. Sa 130. Sub 125. Ilang minute, usually ba, kung mag-aim ka ng 5 minutes less sa PR mo, ilang months of training yun? May ganun ba? Meron. Usually ako, depende kasi. Like, kunyari, bago ka pa lang, mas mabilis ka makaka-cut ng PR. Kasi wala ka pa dun sa peak mo eh. Pero yung kunyari, tulad namin, like, nakuha na namin yung parang pinakamalakas namin. Ang hirap na magbaba ng mga 1 to 2 minutes. Parang ganun din sa ibang Malaking sport. bagay na Sa yung 1 cycling, minute. diba? Or sa triathlon. 2 to 5 minutes, ang hirap kunin. Ang sa hirap totoo po. lang. Pagka, ano na, diminishing return na, pagpabilis na ng pabilis. So, sa tingin mo kay 120? Kaya natin yan. 10 Kahit minutes? nga... Si Marco 120, di ba? 120. 120. Ayun, di pa ako nag-Hyrox kasi gusto ko pag nag-Hyrox ako, mas mabilis na ako kay Marco. Or mabilis-bilis na siya bago. Yun yung nagmo-motivate sa akin. Sabi ko naman sa kanya, magpalakas ka na para makapag-start na ako. Sabi ko. Hindi kasi matagal na tumatakbo si Pat eh. So, makakatulong ba sa mga existing runners kung gusto nilang subukan yung Hyrox? Ilang percent na lang yung kailangan nilang i-training? Hindi, malaking bagay pag runner ka kasi parang running is around 70% of the race. So ngayon, lamang ka na kaagad kasi lahat ng oras na makukuha mo, pwede mong kainin sa run. Yun yung ginawa mo, di ba? Ganun Coach? ginawa ko nung una. Kasi syempre galing ako sa endurance background, nag-triathlon ako, nag-OCR. So yung run, ang dali. Ngayon, kailangan ko na lang kunin sa stations. Kaya sa stations kasi, you can be, parang may limit yun eh. Like, Oo. pwedeng ganito ka lang kalakas dun eh. Pag na-max out mo na, ano nang kailangan natin? Saran mo kukunin lahat. Dapat talaga. Soon yan. Ngayon kasi ang hirap kasi sa time. Ilan yung oras na nakukonsume mo in one training day? Hindi, actually, hindi siya ganun kalakas makakain ng oras. 3 Compare hours sa lang daw per day. Pwede na. Feeling ko sa umpisa lang pag ginagamay mo pa lang yung mga training. Oo. Ako kasi, Pero kaya mong kuhain na. super 1 hour aga a ko, day? super aga ko Oo. tumakbo kasi ayokong, gusto ko pagtapos ko mag-workout, doon palang gumigising yung family ko, yung anak ko. 1 hour a Yun yung day gusto ko. kaya. 1 hour a day. Oo, to start with. 1 hour a day plus Oo. travel. Kami, Siguro mga 2.5. so elite level, for example, isang oras sa umaga, isang oras sa gabi, or sa hapon, yun AM, na yun. PM. Compared sa other sports na, 3 oras ako magbabike, Oh. mag-run pa ako ng another 2 hours, yun yung medyo mahirap. Saka ngayon, actually, ang accessible na ng Hyrox. Kasi ang dami ng gyms Ang dami ng gym na nagkikater nagbubukas. sa Yeah. mga At parami Hyrox. pa ng parami. Parami pa ng Metro parami. Manila. Sige, isa-isa kayo. Since naka-Hyrox na kayo, anong pinakamahirap na station sa'yo? Baka yung burpee sa akin. Ako kasi sa mga Mahirap tinatanong, kaya yung burpee na yung yan. mga tinatanong ko, yung wall balls naman. Kasi last daw yun. Sa wall balls, parang in-expect kong mahirap na siya kasi Pagod ka na. nahihilo ka na talaga dun pag ginagawa mo eh. Kunyari nung last ko, after 30, wait lang, ito muna ako. Parang ganun Pero eh. pag ganun, alam mo patapos ka na eh. Kasi Oh, coach, last station eh. Naka na to, Red Bull 100 na Yun yung to. unbroken, Sa'yo, di ba? unbroken. Pero Coach Gab, anong pinakamahirap sa'yo? Bago natin daanan yung pinaka-favorite mo. Pinakamahirap, sa totoo lang, kunyari, sabihin natin sa open. Open kasi, yun yung mas magaang na weights. So, pinakamahirap for me talaga sa totoo, yung burpee. Yan Burpees, talaga sasabog eh, yung mga tao. Pero pag dating naman sa pro, grabe yung sled. Yan ang pumapatay sa akin. Sled, actually, Mas mabigat Ilang kasi minutes eh. ba ang alam mo, yung burpee, ilang minutes? Yun, Ilang mga- minutes ka dun? Ako mga 3 minutes 10. Ilang meters yun? Ilang meters? 80. 80 meters? Yun ba yung isang haba or that babalik ka din? Isang balikan siya. Isang balikan. nung nag 100% sim kami, si Marco nauna sa amin eh. So, tinitignan ko yung ginagawa niya. Nung nasa sled siya, 196 na yung heart rate niya eh. Sa sled pa lang. Pangalawang stations pa lang yan. Pero ang galing niya, dahil na-maintain niya yung ano niya, nag 120 siya sa kilos. Oh. Ano masasabi mo dun, Pat? 120 lang. Oh, Joke lang. Pag si Marco eh, no? 120 lang. Ano sa tingin mong pinaka nakakapagpasabog sa mga athlete na station? Yung burpee. Burpee pa rin. Oh, tsaka lunges, yan. Kasi kung open, medyo kayang-kaya talaga yung sled, sa totoo lang. Iba usapan sa pro. Kasi ako sa pro, doon ako takot sa sled actually. Kasi, ano siya eh, Ilang kilo pala? Ilang kilo? strength to
parang strength to weight ratio. Pag malaki ka, madali mo siya may tutulak. Ganun, medyo mas on the smaller side ako, tsaka mas maliit. Ilang Wala kilos akong yung pro, makuha. coach? Sorry. 202 kg. 202 Oh my God, 200 Yung sled push. Sa 404 open, di ba 100? Sayang wala nang pro sa Thailand. 152. 152. Ikaw, tingin mo, saan ka pinakamahihirapan? Ngayon nakakapag-training ka. Na-try ko, sinabayan ko yung last simulation nila before Hong Kong eh. Wall balls. Wall balls. Kasi last na eh. Na unbroken 25 ko. 25 unbroken. Pero Red pa first lang yan, time, wala ah, pang first time niyang mag-sim. First time. Lahat ng movements doon, nung sim Hindi na naman, yun. kasi usually nagla-lunges ka naman. Dahil mga ganun. Pero para gawin yung buo ng lahat. 50%. Sa tingin ko, yun din, may endurance background din ako. More on, sa tingin ko yung management, no? Nung effort. Nung workout. Dapat alam mo kung saan ka mag-i-easy, Ang saan ka pinaka-importante dyan sa Hyrox is, kailangan, you can run on tired legs. Oo, Yun ang pinaka-importante. dapat. Parang sa triathlon, kailangan galing kang Medyo fresh. kaya mo yung tumakbo galing sa matinding bike. Oo. So, tingin mo, sinong pinaka-okay? Runners, definitely Runners, kaya din, cyclists. 70%. Runners talaga. Cyclist, Runners talaga. ta-translate ba yung cycling? Medyo matagal, pero runners talaga. Runners talaga. Kasi Pasok yun sa runners. running yun eh. Pero maraming actually, 67%. maraming nag-excel na Hyrox athletes sa multi-sport background. Kasi grabe yung endurance base eh. So pag dilipat mo doon, konting buhat na lang. Oo. Oo. Kaya na. So, doon lang talaga sa pro yung sinasabi magkakaiba kasi Oo. sobrang bigat na nung mga... Sobrang bigat ng sled na ako, inaraw-araw ko na, feeling ko naman, sana lumakas na ako. Kasi nakita ko yung kettlebell ng 32 eh. 32. Dalawang 32. Dalawang 32. So, mas mabigat Farmer's na sa carry. yung dalawang... So, ilang days per week ka dapat nagtitrain yan? Ako, 6, 7. 2 times a day pa sa isang araw. Sa day. Damn. Nakatira ka na sa gym, coach eh. Oh, pwede kayo. May session kami. May sinasabayan ko na Sasabay lang na. sila. Ganun pag Next time gusto ko matry yung ginawa mo, yung 50% Iniisip ko nga kung anong... Sa Hindi, sim, kasi kailangan matry humabol mo pa yung siya ng sim, BKK eh. 50% sim ka Sim. bukas? Hindi. Kailangan matry mo nga yung sim. Para baka kasi makahabol pa siya sa bangko. Pasiming ka na lang, yung chill lang. 30%. May ganun Hindi, ayoko ng chill, coach. Kasi di ba usually ganun, meron kang Oo, ini-aim. pwede natin i-predict yan. Sa sim or based sa fitness sa run, Hindi, yung best anong 10K ba? anong 21K Best mo, 5K? parang ganun, 10K. Anong 10K time mo? Dun Pwede mo makuha yung pace dun eh. Parang 29 yata ako nun. Sa 10K? Wow! Sobrang bilis na. Hindi, parang 40 plus. Oh, 40 something. 10K. Ako 10K. 45, ganyan. 49 ako eh, 49. 49. So, yun ang mga pace mo dyan, mga 450. Or maybe 5. I think 5. 5 pwede. Kasi sabi nila, it's 21K pace or 10K. Ako, parang 10K pace ako eh. 10K pace. 1 hour ano kalalabasan nun? Pag ganun 5, mga 115. 150. Ganun. Or yan, mga 115 tama. Coach, Kasi- kaya ba natin mag 120 Kaya. Kaya mo Basta yan. seryoso. sa Bangkok? Oo. Consistency lang. Ilang weeks pa ba? 8? 9 weeks? 2 months. Mga less than 2 months actually. 14 eh. 8 weeks. Wala kang gout nung Hindi nag-Irox kasi- ka. Wala. Wala na. Iniwasan Sa ko. tingin ko yun Wala din ka yung sa ano mga- kung may manunood ditong interested mag-Hyrox, lalo na dun sa mga walang background ng endurance, kung paano sinacycle yung training, anong phase mo na ng training, yung loading, and then yung deload before race para fresh ka. So hindi ko alam if malaking population ba yung wala pang ganong knowledge. Kasi parang nakikita ko ngayon, sa sobrang daming nakikita sa YouTube, sa internet, na si search, and then dami na rin mga coaches. Alam na nila yung... Sa tingin mo, ikaw, yung mga nagko-consult sa yung Hindi, mga marami na athlete, akong binuo na galing sa zero. As in talagang walang running, walang strength. Walang ano alam talaga, na sports nila yung background. base, Oo. loading, tapos deload. And then, hindi May nila taper. alam. Hindi pa rin. Kahit nga elite, di alam yun eh. Okay, So, okay. tinuturo ko pa. Oo. Malaking tulong Full kasi coaching yun talaga. eh. Oo. Oo. Full coaching, wala ka Kasi na isipin. importanteng gets mo yun eh. Oo. Oo. Diba? Hindi, Yung mga tsaka deloading, iwas deloading. injury din. Totoo, Kasi totoo. kahit ako nung time na nag-deload tayo, never ko naman ginawa yung deload eh. Habang deload, iniisip ko, ba't ganito? Parang wala akong ginagawa. Kinakabahan ako na parang... Pero Kasi parang nag-reset mas yung katawan better mo daw, na di ba, na papahinga ka.
kulang yung ensayo mo pero wag kang overtrain. Oo. Oo. Pag overtrain, may chance na ma-injure ka pa. Hindi ako, nung mga binigay na programs ni coach, lahat sinundan ko lang. May times kasi na parang kaya mo pang gumawa ng iba pang workout. Pero hindi na rin niya pinapagawa dahil para nga iwas sa injury. Ito lang yung gagawin mo dahil nga unti-unti lang dapat din. Mahirap na eh. May mga nangyari na ba sa inyo, sa race nyo, na na crazy? Kumbaga, bukod doon sa may nakita ka buntis, Oo. may napilay na ba? May nabagsakan ba ng wall ball? Alam mo yun? Nakikita ko dun sa May mga nakita reels. ako, nagsuka sa wall ball. Oo. Oo, Doon na mismo? May penalty ba yun? Kilala ba namin to? Hindi. Talaga, nagsuka siya Hindi, doon? meron ako kilala. Hindi ko nakita, nagsuka sa wall ball. Kaibigan natin yun. Huwag niyong isama yun. Huwag na natin pangalanan. Hindi, yung isa na lang, yung nag-cramps na lang ng todo. Si Marco. si Marco. Tsaka lumagpas dun sa tinatakbuhan. So, dagdag oras din. Gina G. Hindi, nakakaligaw ba? Kasi nung sinubukan ko nung nag-sim tayo, kasi syempre hindi, doon, hindi hindi naman tama yung orientation ng Actually, mga station eh. Hindi naman. Tatakbo ka sa Kasi labas. akala ko din nung una nakakalito. Kasi, di ba parang ilang beses mo re-reviewin, may pinapakita rin naman na parang kung ano yung gagawin. Hindi naman siya nakakalito talaga kasi sunod-sunod lang naman din yung yung Tsaka stations. may number. May number. Hindi, minsan hindi sunod-sunod. Ah, talaga ba? Oo, kailangan talaga you have to know it by heart. Kasi Oo. once naman minali kang pasok dyan, pwede kang... Diretso May mga- na agad, may May penalty. mga guide naman, di ba? May mga usher ba na... Well, hindi. Kasi hindi naman nila alam kung saan ka eh. Kung saan ka galing. Kasi ang dami nyo dun. Libo kayong nag-iinit. Oo nga, ilan nga? Ay, no? Oo nga. Nung last ng Hong Kong, 19,500 eh. What? Ganun kadami. Pero mix yun in yung buong weekend. O Halo, per oo. day. 2 days, ganun? Putol-putol yun. In 3 days, di ba, coach? 19,500. Filipinos, dami. Minsan 4 days. Dami, sobra. Libo yung mga Pinoy. Ah, okay. Oo, No? daming Pinoy actually. Ang dami kasi, pag pumunta ka sa social media at nag-view ka ng mga stories, siguro mga 60% ng stories makikita mo, nag-Hyrox training yung mga tao. Oo. Marami na din talagang nag-ano into fitness, tsaka lalo na dito. Ang kagandahan nga rin kasi ng Hyrox is, pag pag-training ka, tapos ibang bansa, pwede kang pumili kung anong bansa gusto mong puntahan. Siyempre, magpapaka-healthy ka. Di ba? Hindi ka na rin masyadong iinom. Yung nutrition, sobrang laking bagay ng nutrition Oo. sa training. Make it or break it yan, bro. Kasi pag ako, personally, ang pag-take ko ng nutrition sa race is every 20 minutes. Nag-gel ako. 20 Kasi, ang Hyrox kasi, high intensity. Therefore, ang kailangan mong fuel doon is carbs. Yun nga. Kasi pag low intensity, mga zone 2, ultra, ganyan, siguro full Ironman, medyo fat dependent. So, pwede kang hindi masyado mag-fuel. Oo. Oo. Actually ako nga, nag-ano rin ako nun, coach, nag-gel din. Parang nakatatlo, 4 na gel din ata ako. Tapos kailangan mo rin mag-carb load mga The 2 night days before. 2 before. days before carb load Para, na, no? puno yung glycogen stores mo. Oo. Pagdating mo doon, hindi ka magka-cramps. Kasi yun yung make it to break it. Dahil pag mali yung nutrition mo, pag nag-cramps ka doon, yari ka na, Mali na lakad ka agad na. lahat. Anong culture sa Hyrox? Meron ba dyan na yabangan sa oras? I mean, alam mo, may mga papasok kasi, ako, tulad ko, yung orientation ko, racing, so curious ako sa oras. You're there to compete. Anong pwede. Parang ganun, you're there to Oo, compete. hindi naman, siguro yung PR. Kasi, alam mo, tulad nun, yung tanong ni Pat na to compete. 105 yung record mo, di ba? 105 nga. Oo. Kung susubukan namin ni Pat na walang experience, magigauge mo kami. Sasabihin namin, hindi, Coach Gab, magwa-105 din kami. Pero ikaw, alam mo sa sarili mo na, Dinamay na naman ako. Papagurin mo pa ako. sa tingin ko yun yung magandang maganda sa mga nanonood na, ano ba yung realistic? Kasi tulad niya, sinabi niya, anong best 10K mo? Kasi doon ka agad magigauge na, imposible, di mo kaya. Kasi hindi ka nagpo 4-minute So, kahit flat. papaano. Hindi mo kaya masustain. Tapos paano mo pahahaluan ng workout in between? Ah. So, ganong katagal, alam mo, si Pat. Si Pat ulit. Hindi kasi pinagkakanta niya si Marco, pero hindi niya masabi. Pinagkakanta si Marco. May volleyball sa bayan. Ginagawang unan. On board ako. Ayun. Unahin, mag-focus ba muna kami sa takbo? Pabilisin namin yung interval namin? Or focus kami sa workout? Naumpisa talaga sa takbo yan. Takbo. Oo, Yan. kasi Bro. dati naman, Pwede. nung nagsimula ako, honestly, guys, nag-start ako nung galing akong triathlon nun. So, hindi naman ako nagwo-wall ball.
Hindi ako nagsisled push, hindi ako nagla-lunges, hindi ako nagpo-full squat. Ginawa ko na siya on the spot. Since malakas yung run base, natapos ko yung pro without training, mag-isa, ng 120. Noong time na yun, yung pa yung pinakamabilis. Eh, Nung mambilis time nga na yun, nun. no? Bago Sa pa lang Pilipinas. Hyrox. Sa pro, ah. Konti pa lang ginawa ko nag-Hyrox siya, nun. Uy, oras daw ni Marco yun. Nag-text sa akin. Before Hyrox Hong Kong, nung nag-158 ako dun sa 100% sim, inisip ko sa utak ko na, dahil yung journey nung training na mahirap, dahil nag-a-adjust pa yung katawan mo sa lifestyle na bago and all, parang sabi ko, baka isang beses ko lang gawin tong Hyrox Hong Kong. Oo. After nito, ayoko na. Baka mag-tennis na lang ako ulit. O tumakbo na lang ako ulit. Kasi iniisip ko, parang hirap na hirap yung katawan ko. Parang hindi ko kakayanin or baka mataas yung oras ko. Pero right after nung Hyrox Hong Kong, nung nakita ko yung time ko habang ginagawa ko na, kaya pala to eh, kaya pala eh. So mas nainganyo akong mag-training pa, palakasin pa yung sarili ko. Oo, And tuloy-tuloy excited na yan. akong subukan pa yung iba pang mga lugar. Kasi gusto ko rin, mahilig din ako mag-travel. So naisip ko, pumili pa ng ibang mga bansang mapuntahan and all. So, gagawin ko na talaga din siya, kasama sa lifestyle. Hindi na maganda sa Hyrox, destination race siya. Destination, oo. No? So, Maganda rin i-address yung na-feel ni Dom eh. Kasi sa amin sa cycling naman, normal siyang feeling na parang, kasi ang haba ng build eh. Minsan maggagawa ka ng structure ng training mo. 6 months, 5 months. So, ang term namin dyan, nakaka-demoralize. Yung ang haba ng preparation mo, dadayo ka. Tapos, Mapaplatan ka lang. hindi, papaplatan ka or hindi ka makasama dun sa grupo. Yun yung parang, hindi yata para sa akin tong sports na to. Ay, di ba? Parang, ako, sa dami ko kasing nakarirahan, kasi before endurance sports, nasa motorsports ako, na parang, yun talaga eh. Talagang karera ka lang talaga ng karera. And then, normal na nadi-demoralize. Pero once na Pero yun, nagawa mo. yun yung maganda sa sports eh. Oo. Diba? Yung nakikita mo yung improvement mo. Yung sa umpisa, yun nga, bababa yung tingin mo sa sarili mo na ano ba yun, ang hina ako. Pero after a while, yung palakas ka ng palakas, doon ka na ma-addict sa ginagawa mo. Oo. Diba? Para ikaw ngayon, Saka naghahanap ka ng tutuloy-tuloy way, paano ka palalakas? Oo, yun yung maganda doon. Paano pa yung dapat mong i-adjust sa ginagawa mo? Oo, yun yung maganda Ano sa mga dapat sports. mong bawasan? Hanggang maging lifestyle. Hanggang maging Kaya lifestyle. mawawala na rin yung mga inom, Oo, buyat. wala nang bisyo. Oo. Mababawasan. Try mong i-optimize na yung buong araw mo eh. Oo. Hindi ako yung yung naging binangko ko talaga ng todo sa lahat ng yung tulog eh. Oh, Yung importante recovery. Ako lagi kong ni-make sure na at least 7 hours and up. Nung una kasi parang 6 lang ng 6 eh. Naging 7 na. Ayan, kahit pa paano nagiging 8. Pero most of the time, 7 plus. Ang sarap pag kumpleto tulog. Pag ako kasi, kunyari lang sila Dom, sila yung mga athlete ko, sila Mab, tinatanong ko lagi kung ilang oras tulog mo, ganyan. Once na yung tulog, less than 5, nag-iiba ako ng training. Oo. Big Kasi factor Big eh. factor yun. Kasi paano kung kunyari 5 hours, tapos biglang pinag-sim mo, hindi lalo mong binaon yung tao. No? Oo. Sabi ni Pat, kaya daw niya. Kahit nag-alaga pa ng bata ng madaling araw. Yeah, actually, Hindi naman sa sabi nagaya daw bang 8 hours kay tulog Pat ko. mag-try and then sana makasama siya sa... Sabay mo nga. na nga bukas doon. Hindi ko pa kaya mag-BKK eh. Hindi, busy ako bukas eh. Nahila ko na to ng Bangkok. Ito rin yung next na. So, run, tapos ski, and then another 1 kilometer Sled. run. Ganong kahaba yung parang going to transition? Binibilang nyo din ba yun? Depende kasi sa ruta yan eh. Pwedeng... Yun yung rock zone. Yun yung rock zone. May mga maiksing rock zone, may mga mahabang rock zone. Yun yung problema. Kaya kailangan, you have to be prepared for it. So, Kasama ko rin sa tatakbuhin mo training. rin yung rock zone. Ideally. Ideally. Oo. Kung kaya mo. Oo. Yun yung training mo, yung transition yun eh. Kasi malaki rin yun eh. Minsan yung rock zone parang nasa 1 kilometro din. Feeling, yun nga iniisip ko eh. Kasi parang lang siya, di ba? Kung doon papasok sa di maikli lang yung dun sa ski erg. And then the next, parang pahaba na ng pahaba yung pahaba rock ng zone eh. pahaba, Tapos pabalik na sa exit eh. Di ba? Sa out pala. Oo. So feeling ko, sa tingin mo coach, mga ilan yung rock zone total? 2 Yun, kilometers? Siguro 200 meters sabihin natin or 300 meters Per minsan. pasok. Per pasok. Oo. So yun, mga more Times than a 8. kilometer. Oo, more than a kilometer. Anong favorite mong... Hindi, bago ka nag 105, gaano ka nang katagal nagka-Hyrox? Isang taon. Isang taon Kasi din. before that, Tagal din. nag-pro Isang ako taon na specific.
Hindi For specific. Hyrox. Minsan nag-triathlon din. ganun. So Ngayon nung lang unang ako pasok mo, hindi nag-specific. siya talagang pure Oo. Hyrox na lang. Ngayon lang gagawin ako mo. talagang binitawan ko na lahat ng sport. Tinry ko na ibenta yung bike ko. Ganun. Ano yung nag-click sa'yo na mag-focus na ako sa Hyrox? Kasi ito na yung fastest growing sport ngayon in the world. So, might as well na gatasan ko Sabayan na. mo na, oo. Join Diba? the ride, Ito no? na yun eh. Like, to be honest, sabihin ko para sa fellow coaches na gustong mag-try dito na mag-coach. Grabe, ito yung sinabi rin sa akin kahit si Nico Bolsico, sinabi sa akin na bitawan ko muna ibang sport. Ito yung money maker ngayon for the next 5 years. Which is totoo. Ngayon, bro, ako na tumatanggi sa kliyente na lahat talaga gusto mag-Hyrox. So ngayon, talagang, yun, ang dami, there's a lot of fishes in the sea na hindi mo na kakayanin. Oo, ang dami na Ganun siya Overflow katindi na. ngayon. Overflow na. Baka noon, hindi Life na, is good. hindi Life na, is hindi good, na Coach. hindi na mag-try ng Hyrox si Pat, dumiretsong coach. Nagbarunong na lang. Ganito yan eh. Bale, ganito yan. So yun Kailan sa kayo akin, magkaka-Manila? 8 months, hindi ko pa natatry. Tapos may run lang, kaya-kayang mag-sub 115. Kaya. Pa yung run malaking factor. Kasi first Hyrox ko, pro. 116. Run lang naman puhunan ko. Feeling ko kaya mo. Oo. Anong pace mo, Nel? Expectation na naman. Subukan na natin. Yun lang naman ang nagmo-motivate Anong sa tingin mo magiging pace niya sa takbo? Sa loob? Kaya yan ng mga less than 5 minutes per K. Pero syempre, gawin mo yung yung station. Oo. Importante. Tumakbo na lang eh. Pinilit mo na rin. Hindi, bro, Meron palang may station. sumalo na yung doon takbo na, nyo. may sumalo doon na Kenya na. Yung Talaga? pace mga yan, sub 3 ganyan. Parang nakita Hindi ko, rin kinaya. 114. Hindi rin kinaya. 114 yung oras. Sino? Pero as in talagang Kenyan runner. Oo. 114? Lahat. Sinubukan niya lang din eh. Grabe rin, siguro 10 minutes sa wall ball. Ma-advise mo ba yan for everyone na matry kahit at least once? Oo naman, like yun nga as I've said na it's open for all sorts of fitness level kasi it's all functional, walang technical. Compare sa mga CrossFit na may mga clean snatch, not everyone can do that. Hindi ko pa nga natatry yan. Oo. eh. Yung Kasi bro, snatch. deadlift nga ang hirap ituro. Lalo pa kaya yung mga clean and jerk, mga ganyan. Sa Hyrox, walang ganun. Wala nga. Lahat Movement functional, talaga, functional. madaling i-train, basic movements. Yun nga eh, yung mga isa nga lang ang paa or yung mga buntis na gagawa eh. Grabe yung Di diba? ba? Sa buntis yung nakita ko. Doon talaga maglalaban-laban kung anong tatargetin mong oras. Anong favorite mong bansa na nakarerahan? Osaka. 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 Dahil, Dahil ang sarap ng pagkain, destination na rin siya eh. Oo. Destination race na rin. pero yung format talagang parehas sa parehas. Ayun nga yung sinabi ko, parang sa totoo lang hindi siya standardized, unfortunately. Kaya yung mga PR, kunyari sa ibang bansa, di mo pwedeng tawagin na PR talaga. Kasi mas mahaba yung iba. Saan ba pinakamaiksi? Yan ang talo. Baka pwedeng may adjust mo Sabi na yung nila, Thailand. sa Incheon daw, yung mga Korea. Korea. Mga ganyan, oo. Okay. Hindi, tsaka nga kasi minsan yung sa sled O yun, minsan mabigat. yung sa sled. Hindi ka mo magkaspang. makakapili. Bawal yun. Hindi eh, tinuturo, pag tinuro nung kung saan ka pupunta Hindi. doon. Tago ka, no? Hindi ako yan. Nagtago. parang Hindi ka di, alam mo naman, parang dagdag ata pag hindi ka pumunta doon sa tinuro Hindi, nila eh. DQ ka. Oh, DQ no. pala yun. Kaya kinuha mo na sa harapan mo. Oo, diretso ka kagad doon. Ganun. So parang ginawa talaga siyang accessible sa mga gustong, makapag-try ng mga events, makapunta sa Yun nga yung destination, magaling dun parang eh. tour na rin. Kaya feeling ko tinao rin siya kasi yung destination race. So yung mga magbabarkada, uy, pupunta tayong ganito, tara try natin. Parang asaran lang ng oras do. Oo. Ako, sa nakita ko or sa mga kaibigan natin or pamilya, sa bayaw mo, di ba? Nahila din sa, yung Oo, si Miggy. si Luigi sa si Miggy, nahila silang mag-Hyrox. So, Healthy lifestyle sila nag-healthy ngayon. lifestyle sila din ngayon. Tapos yung mga asawa nila, mag-Hyrox din. Magsusubok din mag-Hyrox. So, Ang galing. Tapos lahat, si Coach Gab nagtuturo, grabe naman. Biruin mo yun. Baka naman mamaya may pakain si Coach Gab. Life is good, life is good. Sabi ko siya. so yun, parang maganda siyang di ba, ma-influence yun sa family mo, sa mga kaibigan mo. And magandang sabay-sabay kayo nagpupusya ng, di ba, healthy lifestyle. Parang sa atin sa barkada natin, laging mahina ka naman eh. Yung mga ganun na asaran, yung mga masasaya. Sino mahina? Kakaiba yung Si Marcos. yung perspective kasi ni Coach Gab, ang dami niya na-try eh. Yung from Spartan, yung Ironman. So Oo, parang, paano ka maghahatak ng tao na, mag-open water swim tayo?
Ako hindi. Di mo ako maiyaya sa ganun, dalawang bro. kilometro lang. Tapos na ba? Hindi, magbabike pa. Nope. May 90K ka pang bike. So parang kakaibang perspective din na nasubukan mo yung lahat. And then ngayon, tinatry mong best, Oo. fastest. So, magta-try ka bang mag-fastest pa sa pro or sa open mo muna balak talagang i-secure na sa buwan? Ngayon ang plano ko, Para may try kong pressure. importante lang naman, mag-PR muna tayo. Importante sa akin, mag-PR lang ako sa race ko sa Jakarta. Yun na yun, maybe siguro pag nakakuha ko yung national record, icing na lang yun. Basta importante mag-PR. Ang importante, kasi naman dito, ang kalaban Pro ko ng yung sarili sa ko. Jakarta mo ngayon. Pro yun. In 2 weeks time. In 2 weeks. Oo. Lapit na. Good Yun. luck. So, ang kalaban mo lang naman dyan sarili mo. So, pag nag improve ka, panalo ka na. Yun lang yun. Oo. So sa open ba, binabalak mong mag-sub 1? Yan ang talagang goal. Kasi sa pro, honestly, medyo malayo pa. Sa buwan open. Oo, Sub sub 1. one open. Anong world record ngayon sa pro? 51. Grabe. Wild. Open. Yan ba yung 51-59, coach? 51-59. Ano yung tsura ng katawan niya? Matangkad Patak na... talaga. Ayun, kasi yun nga, ito ba? Kasi Advantage Hyro, din ng height eh, no? matangkad. Kasi syempre, pag yung wall balls, malapit. malapit Yung nga. sled, pag bigat mo, dali mong itutulak, totoo, di ba? totoo. Tapos yung mga strides mo, mas mahaba kasi sa running, di ba? Siguro lamang lang naman ng maliit, sa burpee, Oy, lalamang ka pa. or sa lunges. Sa lunges. Oo, sa di lunges. ba? So, kasi mas maikli yung binababa. Oo. Eh, tsaka, yun nga, maganda, enticing siya sa mga tao na bago. Ang importante lang na mangyari para talagang ma-enjoy nila is, sa umpisa, make sure na they will enjoy what they're doing. Oo. Mamaya, pag simin mo na matindi yan, talagang Umayo agad. ayaw yan. Kadalanan, no? Tutuduhin ka agad Ayoko yung na mga pala, station. coach. Actually, parang yun din. Ako parang inisip ko, tutuduhin ko kaya to. Baka sumabog din ako. Pero parang gusto ko pa rin subukan tuduhin. Na kung sumabog. di, Siyempre, ayaw mo na. gusto mo talaga subukan yun eh. Sumabog na kung sumabog. Parang ganun na ito. Ayaw mo na. Magdadahilan na lang ako sa dulo. Minsan iiral yung sobrang pagka-competitive mo rin eh. Kailangan mo rin sumugal para malaman mo yung capacity mo. Kasi Kaya, parang yung kaya limit mong mo. itakbo eh. Kaso tulad nung binabanggit ni Dom, nung tumakbo siya sa sim, parang 6 something. Tapos nung nandun na siya, nasa 5:30 pero natutuloy niya. So parang, alam mo, ikaw PR mo, nasa 4. Parang gagawin ko ba to? Na pagka Kasi alam, nag-hesitate feeling mo ka, kaya mo eh. oo. mag-accumulate na yun sa lahat ng run-in stations eh, na 1 minute, 2 minutes ka. Ginawa ko doon, parang pinapakiramdam ako sa sarili ko na kailangan mong umabot ng dulo. Kahit na feeling kong kaya ko pang bilisan, hindi. Ito lang yung training ko. Ito lang Sa gagawin 1 hour ba, confident ka, Coach Gab, na hindi, kasi di ba, yung mga Ironman, talagang 4 hours, 5 hours, yung full, umaabot ng more than 10. So parang, inisip ko nga, yun, ang hirap karirahin ng ganung kahaba eh. Kasi parang, dahil pwede mangyari dun sa... Pero tong 1 hour, confident ka sa fitness mo ngayon na kahit i-all out ko to, hindi ako... Hindi rin. Like, ako may mabubuo. mga nangyari na sumabog ako, kunyari, dati, nung first race ko. Ulikat ba to? Or literal na parang Hindi, na, box? nasobrahan ako dun sa sled pool. Gaya na nga, bigat kasi sobra. So ngayon, after that, sirang-sira na yung buong race. So ang bagal ko na, syempre, so sabog na eh. Ganun naman sa lahat ng sports. Like for example, sa marathon, or sa 10K man lang, once na sumabog ka sa 3K, Wala na. pakalakarin mo na Wala yung na. buong 7. wala na. Diba? Ganun lang yun. Totoo yun, totoo, Oo. wala na. Lalo pa sa marathon. Kung sumabog ka sa 21, wala na yung kabila mo. Wall ka na agad. Oo. Nasa wall ka na. Kahit ka 5K, Pacing sumabog ka sa talaga. 1. Pacing. Wala na yung form mo. Pacing based dun sa kung ano yung natural mong ginagawa. Kasi parang yung mga coaches, parang yan yung binabanggit kadalasan na dapat may similarities yung ginagawa mo on a weekly basis. Yan Para talaga. magkaroon ng You race adaptation. how you train. Ganun lang yun. Siyempre, nothing new on race day. Alam nga naman, sa training, ang pace mo 5. Nag-4 ka dun sa race. Wala. Yari ka talaga dun. Miracle yun. Surprise ka dun. Kargado ka nun. Oo. Well, ako kasi, hindi naman ako yung ma-race eh. Hindi ako, malagi yung tumatakbo, pero hindi ako masali ng mga race. Kasi for me, yung running ko ngayon, parang therapy ko siya. Hindi siya yung para mabilis na ako. Hindi siya ganun for me. Kaya gusto ko super early rin. Kaya ako, hesitant pa ako mag-Hyrox dahil nga iniisip ko lagi yung oras ko. Dahil na may kids. Pero ngayon, willing ka nang i-beat yung time ni Marco. Hindi yun ang goal. Hindi, joke lang. Alam mo, kung na-enjoy mo yung running,
malaking bagay na mabilis yung pag-improve mo sa Hyrox. Oo. Kasi yung ibang tao ayaw naman tumakbo, ginawa lang dahil ang hilig namin magbuhat, di ba? Pero yung run ayaw, napipilitan lang. Pero once na yung ganyan, for you, running is a form of Solo time ko yun. yung solo ganun, time mo. oo. Parang ganun yung mangyayari, na-enjoy mo siya, mas mabilis yung progress. Saka baka Try hindi ko yan, ka so. masyadong mag-adjust na dun sa ginagawa mo. Dadagdagan mo na ng konti. Oo. Kasi malaking bagay, nagbubuhat din naman ako eh. Oo, Ayun, ang continuous bilis ng din. progress niyan. Importante talaga, enjoy mo yung ginagawa mo eh. Ako, to be honest, dati ayoko naman tumakbo, napilitan lang ako dahil sa Spartan. Eh, kailangan eh. And eventually, ini-enjoy ko na. At totoo lang, gusto ko pa rin magbuhat kaysa tumakbo. Ako ngayon, dati mas gusto ko magbuhat eh. Di ba tayo puro buhat tayo. Nakapunta ako sa Pero ngayon, bahay puro ni takbo. Coach Gab. Kumpleto yung buhat doon eh. Sa QC. Oo, Kompleto na. kompleto Hindi, I yan. mean, talagang parang Gym na talaga. Diadayo yung bahay niya before eh. Oo, gym talaga. Kung merong turf area dun, sa tingin ko, dun sila magsisim eh. At saka ako, bago Hindi ko, ba importante bago yun? ko mag-Aerox, gusto ko muna mag-marathon. Gusto ko muna tapusin yung marathon. Parang yun kasi yung first goal ko eh. Oo. Di ba sabi ko, kung mag-marathon ako at Kasi least mas this mahirap year. ang training dyan sa marathon. Oo. Kasi oras talaga yan. Nagtitraining Yun yung din si Coach tipong sa sinasabi marathon. mong isang oras, di pwede yun. Hindi pwede. Kasi Mga ilang oras ka takbuhan mo tatakbo dyan, eh. Mga tigti 3 hours. Oo, tigti 3 hours. Pero yun ako, kaya hindi rin ako nakafocus pa sa Hyrox. Kaya sabi ko sa kanila, magpalakas na kayo. Sabi ko. Head start. Tapos yung pondo niya sa running. Iniisip ko nga, Coach kung sakaling gusto kong mag-marathon ng mga around March next year. Mata-transition ba yung fitness Kailan niya? ako magte-training ng March, kaya natin na 4 months yan. 4 months. Oh. Kasi may base naman tayo. Hindi naman nahihinto ako. Hindi na ako hihinto tumakbo eh. I mean, lately na-enjoy ko tumakbo ng tumakbo. Maintenance lang. Sarap, oo. Yung, Tara, takbo. yung mga kadalasan ng mga nagiging kliyente mo, gusto ba nilang masubukan lang or meron silang mga tina-target na oras? Yung mga iba, una, subok muna. Like, yan, nagsimula sila doon dati. Gusto nila makatapos lang. Eh. Makatapos lang, yan. Kahit sila Mav, ganyan. Matapos lang. Tapos eventually, kaya ko pala. Beat natin yung oras natin sa next race. Yun, oo. Ganun. So wag ako makulit sa pangalawa na ako mag-aim. Oo, ganun. Pero ako soon tatry ko magsabay sa inyo isang beses sa sim. Yes, tara. Gusto ko matry. So sa tingin ko, after nito, tong podcast natin, papunta na tayong sim, doon tayo mag-update. And ikaw, meron ka pa bang sim sa 2 weeks to go mo na race? Every week. Every week. Pero syempre, Pataas ang pataas. pababa ng Pababa pala. 2 weeks So na lang yung pala. 8 weeks na natitira namin yun doon for BKK that may once a week na sim. Oo. Mas maganda. Kasi doon mo mapapractice yung Hyrox eh. Talagang- Yung flow eh. So iiksi lang siya pero full stations and 8 like, runs. start ka siguro 20%, ganyan. Tapos we build slowly. 50 ka na kagad. Rumekta Ako, na. Ako every week 70. Pero kasi tatapusin ko siya ng Pero 50 pati minutes. open weight lang din. Kasi nakikita ko yung mga ibang open, minsan nag-venture out silang Mas mag-pro weight. maganda, for me, pinagbibigatan ko yung mga weight para pagdating sa race, mas magaan. Hindi na mabibigla. Oo, Tama para naman, maghirap tama na tayo sa training para pagdating doon, hindi ka magugulat. Oo, mas madali na. Oo. Di ba? So okay, 2 weeks to go, Coach Gab. Good luck, Good luck. sa Jakarta. Good luck sa good Jakarta. luck. Aiming for national record. So, Let's We'll go. see on... I mean, I'll do my in best. reality kasi, athlete naman, sabihin mo man or hindi, The back of your mind. kulang or sobra yung training mo. Talagang gusto mong ma-hit Syempre. yan. So, good luck. And, Who doesn't want hindi ko to be alam the kung best? makasabay pa kami for Bangkok or sasabay na lang ako sa mga training for SIM. So, yung Bangkok, good luck sa atin. Good luck sa atin. Pat, Malapit na, pero after itong episode na to, at least marami ka natutunan na information about Hyrox. Lalo na malaking tulong pala na tumatakbo na ako ng matagal. So medyo mas Magandang naging base. ako, medyo, parang kaya ko nga talunin si Marco. banggit na banggit si Marco sa podcast na to. Dapat kasama siya dito eh. Dapat eh. Andito nga dapat siya, kaso wala siya eh. Kasi, nagtitraining. mahina nga kasi. Akala ko nagsisecret training. Ayun. Hindi, Thank you ayan, guys thank you. for joining us sa Of course. pilot episode ng The Peak Pod. The Ayun. Peak Pod, ganda. Thank you Alright, everyone. thank you. Thank you. Dito pala.